Questions and answers about the end of the world. Siguro napansin ninyo, Pastor, parang mga negative yung dating ng ating series na to. Digmaan, pagtalikod ng maraming mga tao, pagkasunog ng ganito, pagkamatay ng marami. Parang negative. Parang ganun lang po, pero ang totoo, hindi ba? Mas gusto natin ngayong panahong ito, negative tayo. Sino sa inyo gustong negative? Di ba? Sana hindi kayo mag-positive. Of course, ang lesson natin will always be positive basta galing sa salita ng Panginoon at tama ang ating pagtanggap. At ngayon, diretsahan po nating tutugunin yung sinasabi nating the end of the world. In fact, the end of the universe. Alam po natin na lahat ng bagay sa mundong ibabaw ay may katapusan. Di ba? Alam po natin yon. So we will answer briefly some significant questions about the end of the world. Some significant questions about the end of the world. And we will be gleaning some answers doon po sa 2 Peter chapter 3 nang sabi po rito, and by the same word, the present heavens and earth have been stored up for fire. They are being kept for the day of judgment, when ungodly people will be destroyed. That sounds to be a very negative statement, but truthful anyway. But you must not forget this one thing, dear friends. A day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day. The Lord is not really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. But the day of the Lord will come as unexpectedly as a thief. Then the heavens will pass away with a terrible noise, and the very elements themselves will disappear in fire, and the earth and everything on it will be found to deserve judgment. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakila namin Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Dalangin ko po na sa aming isip at sa aming puso, matanggap po namin ito sa diwa at kapangyarihan ng Holy Spirit. At bigyan mo kami ng uhaw na puso para sa inyong salita. At bigyan nyo kami ng mababang kalooban upang matanggap po namin ito ng buong buo. Upang mapagpala kami, mapatatag kami, Panginoon. At maitama ang paraan ng aming buhay sa inyong pamamaraan. Sa inyo pong lahat ng karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen and Amen. And we bless Pastor Eldan because today is his birthday. Di ba? Kaya purihin ang Panginoon. Yes, happy birthday kay Pastor Eldan. You know, dun sa ilang talatang binasa natin, bagamat dapat mula 1 hanggang 14 yun, you can raise 7 or 10 questions. But we will answer only 4 questions sa maikling message na ito na ating tatanggapin sa araw na to. Number 1 question, will this world really come to an end? Pastor, kapatid, talaga bang matatapos ang mundong ito? Pambihira naman. Talaga bang masisira ang aking lahat ng mga pangarap? Hindi pa nga kami nagkikita nung dinadalangin kong partner sa buhay. Ngayon, matatapos na. Siguro ang dahilan kung bakit kumisa pa lang ang feeling natin negative, ay, akala natin itong ganitong mga pangyayari makikialam sa ating mga pangarap. Ano po?
this world really come to an end. Dito lang po medyo mahaba sa ating message na to. Sapagkat ito pong message, ito pong 2 Peter, ay sinulot po ni Apostol Pedro bilang tugon sa mga false teachers. Bilang tugon sa mga false teachers. Nang sinasabi ng ating Panginoon, batay sa kanyang salita, ang buong sanglibutan ay nalikha sa pamagitan ng kanyang salita at ang buong sanglibutan ay matatapos sa pamagitan ng kanyang salita. God spoke the universe into existence. He will speak it out of existence. Not only is this a disposable planet, it is a disposable universe. Alam niyo yung salitang disposable, di ba? Yung mga pumupunta sa bahay pag Sunday, alam nila na ang karamihan ginagamit namin ay disposable. Para pagkagamit hindi na maghuhugas, tatapon na lang. So tingnan po natin yung verse 3. Most importantly, I want to remind you that in the last days, scoffers will come mocking the truth and following their own desires. Scoffers, yung mapanghusga, mapanghamak, mapanuya, darating sa huling panahon, at tinahamak ang katotohanan. Pero ang totoo, mayroon silang sinusunod na iba sa kanilang buhay. At ang tanong nila, sabing ganoon, they will say, what happened to the promise that Jesus is coming again? From before the times of our ancestors, everything has remained the same since the world was first created. They deliberately forget that God made the heavens long ago by the word of His command, and He brought the earth from the water and surrounded it with water. Then He used the water to destroy the ancient world with a mighty flood. Okay, nandito po ang mga false teachers. Sa kanilang paraan, na inaatake nila yung pag-asa ng mga Kristiyano, darating na muli ang ating Panginoon, tatapusin niyang kasaysayan ng sanglibutan, itatatag niyang ganyang kaharian. Sabi nila, nasaan siya? By 2,000 taon na nakakaraan na. 3 po ang paraan ng kanilang pag-attack. Number 1, yung argument by ridicule. I will explain everything sa maikling paraan later. Yung pangalawa, yung argument because of immorality. At ang pangatlo, yung argument because of uniformity. Actually, mayroong 3 sagot si Apostol Pedro, pero titingnan lang natin sa point na ito, yung authority of history and authority from eternity. Authority of the scriptures and authority of history. The first is argument ng mga kalaban ng salita ng Diyos, yung tinatawag nating by ridicule. Ganitong tinuturo mo, very positive, pero ang banat na nila sa'yo, hindi sinasagot yung argumento mo, ikaw ang binabanatan. Ang tawag sa logic doon, natatandaan nyo, argumento ad hominem, di ba? Naku, marami sa Facebook yan ngayon. Lalong-lalo na malapit ng eleksyon. Iyan ang training ng mga troll. May sasabihin ka, ilalatag mo ang argument, ang katotohanan, tapos ikaw ang babanatan. Naku, may diferensya lang ang mga nag-iisip ng ganyan. Talagang i-discourage ka. Ganon po ang paraan ng argument by ridicule. Where is it? Ang tawag po ni Apostol sa kanila, Apostol Pedro, the mockers. Mapanghamak, mapanghusga, mapanira. Pero ang totoong, sabi ni Apostol Pedro, meron silang ibang dahilan bakit they don't want to believe this. And following their own desires. Sinusunod nilang nasa ng kanilang laman, ng kanilang puso. This is an argument. I want to remind you that in the last days, scoffers will come mocking the truth and following their own desires. Sa ibang translation, following the lust of their hearts. Ang sinasabi ni Apostol Pedro,
Kaya naman kayo umaatake sa katotohanan ukol sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, ukol sa pagkatapos ng kasaysayan ng sanglibutan ito. Kaya kayo umaatake sapagat ang totoo, meron kayong tinatagong kasalanan, ayaw niyong ma-judge kayo sa inyong kasalanan. Yan ang sabi ni Apostol Pedro. Banat ka pa ng banat dyan, pero ang totoo, may tinatago ka lang. What you are trying to avoid, people, is accountability before God. Sa halip magbago kayo, gusto niyong sabihin hindi totoo ang pinangangaral ng salita ng Diyos. Ay, naman, makikita niyo yan sa atin. Kumisan kung ano-ano ang sinasabi, pero ang totoo, merong tinatago. Diba? At ang pangatlo, of course, yung argument from uniformity. Yung sinasabi nila na, what happened to the promise that Jesus is coming again? From before the times of our ancestors, everything has remained the same since the world was first created. Ano na ba nangyari sa pangako ng ating Panginoong Yesus? O pangako, hindi na pala sinabing Panginoon. Ano ba nangyari sa pangako ni Jesus na siya babalik na muli? Abay, mula pa sa panahon ng ating mga ninuno, pati Old Testament, dumating ang tag-init, dumating ang tag-ulan, dumating ang winter, dumating ang summer, dumating ang spring, dumating ang autumn, dumating ang ganito. Everything was the same. Wala namang pagbabago. The history is uniform. Bakit sasabihin mo ngayon na magkakaroon ng dramatic changes? Yun po ang sabi ng mga umatake sa salita ng ating Panginoon. From before the times of our ancestors. Ano pong argumento ni Apostol Pedro? What are the arguments of Apostle Peter? Ang una pong sabi niya, of course, palagi po, pag tayo tutugon sa mga umatake sa salita ng Panginoon, ang tugon natin ay mula sa salita ng Panginoon. Pag binanatan tayo, pinersonal tayo, hindi tayo pwedeng mamersonal, di ba? Kumisan masarap ang hindi Kristiyano, di ba? Kasi pag pinersonal ka na, barat, personal din. Pag sinabing pangit ka, lalo ka na, pangu ka pa, di ba? Some people think sometimes that it is better not to be a Christian because you can do what they are doing against you. Pero si Apostol Pedro sabi niya, no. Biblia ang usapan. This is my second letter, verse 1 pa lang. This is my second letter to you. Dear friends, and in both of them, I have tried to stimulate your wholesome thinking. Sa mga sulat ko, sabi niya sa pangalawang ito, sinikap ko, sabi niya ganon, yung mahusay at malinis niyong pag-iisip, ay sinisikap kong ma-steer, ma-stimulate, at para ma-refresh ang inyong memory, para hindi kayo makalimot. I want you to remember. Alam mo, pag binabasa mong salita ng Diyos, lalo yung marami sa inyo, pati Old Testament talaga, ilang beses nyo nang binasa. I want you to remember kung anong sinabi ng Holy Prophet said long ago and what our Lord and Savior commanded through your apostles. My friends, kung binasa lang nila at binuksan ang kanilang mata sa Old Testament, malalaman nila na hindi totoo yung principle ng uniformity sapagkat sa Old Testament pa lang na alam mo na mayroong judgment ang naganap. Sa time ni Noah, yun po ang binabanggit dito ni Apostol Pedro. And then of course, second argument from history, yun nga po, yung sinasabi nila from the history of our ancestors, mga ninuno natin, may nangyari ba? Alam po ninyo, ang tawag namin sa argumentong ito ng mga kalaban ng salita ng Diyos is historical revisionism. At alam ba ninyo, yan ang sikat na problema ngayon na nilalabanan namin? Yung nire-revise nila ang history ng martial law. Ng martial law ay napakaganda noon. Kaya yung term ngayon, revisionism, ang matindi, binabago ang kasaysayan.
Ang pangit, pinapaganda. Ang mabaho, pinapabango. Yun ang ginagawa dito ng mga false teachers. Sabi ni Apostol Pedro, you forgot. Sabi niya sa verse 3, you deliberately forget that God made the heavens long ago by the word of His command, and He brought the earth out from the water and surrounded it with water. Tapos ano pa? Then He used the water to destroy the ancient world with a mighty flood. Ang sinasabi ni Apostol Pedro, kinalimutan ninyo. Sinadya niyong kinalimutan. Hindi nyo inalala, hindi nyo binasa. Na ang mundong ito na ginawa ng ating Diyos, ng ating Panginoon, ay ginawa niya punong-puno ng tubig sa taas, sa ilalim, sa dagat, sabi niya ganon. At pagbandang huli, itong tubig nito sa time ni Noah, sabi niya ganon, ay tinapos niya ang kasaysayan ng mundo sa time ni Noah at lahat ay namatay, liban sa 8 tao na sumakay sa the Ark of Noah, ang pamilya ni Noah. He forgot that. Ang sabi ni Peter, sa kasaysayan, ang Diyos na lumikha ay siya rin may karapatan na tumapos. At ginawa niya yun. Binigyan tayo ng sample. Will this world really come to an end? Based on the scripture, mga kapatid, matatapos ang sanlibutan. And it is not only the planet Earth, it is the universe as a whole. Secondly, how will this world come to an end? Papaano bang ang mundong ginagalawan natin ay talagang matatapos? And this is very scary. But don't worry. Sa kasaysayan, sa punto po ng kasaysayan ng mundo ng ito, sa 2 Peter chapter 3, nasa eternity na po tayo, okay? Meron na kayong bagong katawan. Ligtas na po kayo. Hindi po kayo kasama dito. Pero mamaya, meron akong ipupunto. Bakit tinatalakay natin ito? But the day of the Lord, that is a technical term. Okay? Merong isang natatanging araw na inihanda ng Diyos na magkakaroon ng paghuhukom sa mundong ito. The day of the Lord will come as unexpectedly as a thief. Then the heavens will pass away with a terrible noise. And the very elements themselves will disappear in fire. And the earth and everything on it will be found to deserve judgment. The same is true po doon sa susunod na verse na binanggit natin, looking forward to the day of God and hurrying it along. On that day, He will set the heavens on fire and the elements will melt away in flames. Mga kaibigan, mga kapatid, paulit-ulit binabanggit dito ni Apostol Pedro. Yes, noong unang panahon, tubig ang ginamit. Pero sa darating na panahon, hindi na tubig kasi pinangako ng Panginoon kay Noah, di ba? Nung magpakita siya ng rainbow, sabi niya, matapat ako, lahat ng sasabihin ko totoo, I will not destroy the world anymore and humanity by water. Pero hindi sinabi ng Panginoon kung paano niya wawasakin ang susunod na sanglibutan. Dito sinasabi na niya, it's not by water, but it is by fire. Alam po ba ninyo na sa ilalim ng earth, maybe ilang miles beneath, yan po'y punong-puno ng lava na nag-aapoy at napakainit. At pagdating po ng paghukom, gagamitin po ng Panginoon yung sobrang init na nasa ilalim at saka yung mga fireballs kung minsan nakikita natin sa sky in order to finish the earth and the universe as we know it. Yun pong kamatayan ng 1/3 of the population, 1/4 of the population na binanggit sa Revelation 6 and Revelation 9, naku, wala po yun eh.
Bahagi po ng human history pa rin yun eh. Pero dito, it's already beyond history. Lampas na po dito. Okay? Then the heavens will pass away with a terrible noise. Paano mangyayari yun? Like the coming of an unexpectedly of a thief. Katulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Nung ba kayo manakawan ay alam ninyo? Nagpadala ba siya ng text message? Ha? Jeline, humanda ka. Mamayang 9:00 ng gabi, papasukan namin ang iyong bahay at nanakawan namin kayo. Meron bang gano'n? Mamaya, pagtawid mo sa Rizal Avenue, hold upan ka namin. Is there anything like that? Bakit ito ang picture na ginamit ni Apostol Pedro? Na itong destruction ng earth na to that will come with a terrible noise, but it is unexpected, like the arrival of a thief. Nang ibig lang sabihin, sa hindi mo inaasahan, hindi mo pinaghahandaan, mangyayari ang lahat ng ito. How will this world come to an end? By fire. Unexpected. Like a thief. Na lahat ng nandyan ay masusunog. Lahat ng everything na masusunog. Lahat ng bagay na inipon mo mga kapatid ay nandyan masusunog lahat. And number 3 question. Why is the world not yet coming to an end? Okay, the world will end. How come na hindi pa ito natatapos? Kaya tuloy yung ibang mga naninira sa atin, nagkakaroon tuloy sila ng punto. Ang tagal-tagal na ng pinasinasabi niyo yan, nababalik siyang muli in every century, inaasahan yan. Pero wala naman nangyari. How come that it is not yet coming to an end? Let me highlight 2 reasons. Number 1, the sovereignty of God. Okay? Ang kapangyarihan, karunungan at purpose ng Panginoon at plano ng Panginoon. That the Lord is sovereign in plan and in purpose. Ano po sabi ng verse? But you must not forget this one thing, dear friends. A day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day. O sinasabi nyo, 2,000 taon na hindi pa rin siya dumarating? Sinasabi nyo, 5,000 taon na nakakaraan, hindi pa rin siya dumarating? Sabi ni Apostol Pedro, ang Diyos na may lakda ng lahat ng bagay na pinakamakapangyarihan, pinakamarunong, hindi siya bound ng ating sariling pananaw sa panahon at oras. He is not bound by our time. He belongs to eternity. Yung 1,000 taon natin, pwedeng isang araw lang sa Kanya. Okay? Pero kung minsan yung 1,000 taon sa atin, reverse na lang nyo. Kaya huwag kayong lalapit kay Lord, sabihin nyo, Lord, inanawar, kailangan ko po ng 10,000. Or today, kailangan ko ng 1,000. Baka ang isagot sa'yo ni Lord okay, wait for a day. 1,000 years pala yun. He is not bound by our time. Okay? But I assure you, His time is always true and perfect and good. So the sovereignty of God, kaya hindi pa siya dumarating, He knows He has a plan, He has a purpose. How many of you trust the purpose and plan of God? Palakpakan nga natin siya. I was talking to a Christian leader nung isang araw. Sabi ko, ano bang nangyayari? Ano kaya nangyayari? Sabi niya gano'n. Ano kaya mangyayari sa program sa amin, sa plano sa amin? Tapos inisip ko ang
katuwiran, kabanalan, pagmamahal sa Diyos ng mga taong nagde-decide. Sabi ko, you have to trust the process. You have to trust these people because they love God and they love this institution. Kung pwede kong sabihin yun para sa tao na nangunguna. Lalo kung pwedeng sabihin sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, you have to trust the sovereign plan of God and His purpose, yung pinakamarunong, pinakadakila, napakaganda ng kanyang mga dahilan. Bakit hindi pa niya ginagawa yung mga dapat niyang gawin na iniisip natin? And secondly, bakit di pa siya bumabalik? Bakit hindi pa niya tinatapos ang mundo? The grace of God. Ano pong ibig sabihin nun? That God is patient with people. Hindi pa niya tinatapos ang lahat ng bagay na dapat tapusin. Hindi pa dumarating ang judgment. Why? Because God is gracious. And how is He gracious? God is patient. Kasi kung ikaw ito, at nakikita mong karumal-dumal yung mga bagay na nangyayari, matagal ka nang bumanat. Matagal mo nang pinagbabaril yan. Matagal mo nang sinalvage yan. Pag ikaw ang nasunod. Di ba? But God is not like that. Anong sabi ni Apostol Pedro uli? I think this is a popular verse sa Zion. The Lord isn't really being slow about His promise. As some people think, ang Panginoon hindi mabagal sa pagtupad sa kanyang pangako katulad ng iniisip ng ibang mga tao. No! He is being patient. Nagiging matyaga siya. Para kanino? For your sake. Why? He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Ang pagtitiyaga niya, ang nilalayon ay ayaw niya talagang wasakin ang tao. Gusto niyang magsisi. Gusto niyang maligtas. Kaya kung may nagsasabi sa Panginoon, Panginoon, tapusin mo na to. I-judge mo na, Panginoon. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, halika, pakinggan mo yung daing ng mga tao sa continent na yon. Pakinggan mo ang daing ng mga tao sa country na yon. Pakinggan mo ang daing ng mga tao sa community na yon. Pakinggan mo ang daing ng mga tao sa campus na yon. Pakinggan mo ang mga daing ng mga tao sa family na yon. Pakinggan mo ang daing ng mga tao sa church na yon. Hindi ba? Kasakiman at pagiging selfish. Naku mo, ikaw na save na. Sige Lord, tapusin mo na sila. But for your sake, for the sake of your family, for the sake of your loved ones, for the sake of your friends, for the sake of the people in that company, God is being patient. And that is the grace of God, my brothers and sisters. Number 4, the last question. Sige nga, sabihin nyo, praise the Lord. How should the end of the world affect the way we live? How should the end of the world affect the way we live? Paano yung katotohanan na pinaniniwalaan natin ng mundong ito ay matatapos at magwawakas, paano ito makakaapekto sa paraan ng iyong pamumuhay? How will it affect your calendar? How will it affect your schedule? How will it affect your behavior? How will it affect the way you work with people? Di ba madalas natin sinasabi, belief influences behavior. Di ba? What you believe must impact the way you behave. Di ba ganun tayo? Our doctrine must affect our ethics. Yun po ang ating paniniwala, di ba? If we believe the Word of God and not the mockers of the Word, but it must change the way we behave now and we live now. Now.
We must align our life with the purposes of God. We must pursue the mission of God. Dapat ilinya natin ang ating buhay sa layunin ng Panginoon. At dapat ilinya natin ang ating buhay sa misyon ng Panginoon. Since everything around us is going to be destroyed like this, kung masusunog ng ganito ang buong sanglibutan, what holy and godly lives should you live? Abay, dapat ang kabanalan, ang pagiging makadiyos na buhay ang ating ipamumuhay. And in verse 12, anong sabi? Looking forward to the day of God. Ba, hinahanap natin yung day ng paghuhukom na Lord na yun na masusunog na lahat ng bagay. In fact, sabi niya, kung tama ang ating buhay ngayon, baka nga mapadali natin yan eh. On the day, He will set the heavens on fire, and the elements will melt away in the flames. Sa araw na yon, the galaxies and the planets and this earth, malalantad sa matinding init at matutupok, masusunog. At inulit niyang question sa verse 14, how should we now live? And so, dear friends, while you are waiting for these things to happen, samantalang naghihintay kayo sa bagay na to, make every effort. Gawin ninyo ang pwede ninyong gawin. To be found living in peaceful lives that are pure and blameless in His sight. Magsumikap kayo na matagpuan kayong nabubuhay ng mapayapa, dalisay, at walang may pupuntirya sa inyo ang mga kalaban ng ating pananampalataya. Just imagine. Just imagine, ha? Sino sa inyo nag-drive na sa mga skyway na bago? Oh, grabe, ang sarap mag-drive. Ay, hindi, ang sarap palang sumakay. Si Pastor Eldan palang nagda-drive. Yun ang pag nagda-drive ka, papunta sa STX, papuntang Pangasinan, o pa kaya papuntang Subic, sa Bataan, ang ganda ng Pilipinas. Kung sa ibang bansa ay nag-tunnel sila sa bundok, sa Pilipinas, they cut the mountains, di ba? Mga 4 na bundok yata yun eh, if you're going to Bataan and to Subic. We have a very beautiful country. The engineers and the architects of all great buildings, ang gaganda ng kanilang ginawa. But imagine, lahat ng yan masusunog. Magiging abo, mawawala. Imagine yung bahay mo, na pinangarap mo for many years and then maitayo mo, and then pinuno mo ng appliances. Imagine yung car mo, na tagal mong pinag-ipunan and then binili. And then finally, you can drive, you can even have a joyride. Everything will be burned. How are you going? How will this change the way you live? Gusto ko yung pinost ng isang kaibigan sa Facebook. Kung paano ang isang matanda ay iiwan na niya ang kanyang bahay sapagkat pupunta na siya sa nursing home. Home for the aged. Usong-uso yun sa West. Sa Philippines hindi gaano. Ilan lang mga ganyan sa Philippines, di ba? Tapos nagkwento siya ng kanyang karanasan. Mahilig kasi siyang mag-ipon eh. Pati mga stamps. Nung una kasi nagko-collect ng stamps sa mga tao eh. Pati yung mga favorite niyang inuminan, pati yung may favorite niya ng wine, everything is there. Pati yung may favorite niyang clothes, halos wala na siyang paglagyan, yung iba baul-baul na. And then sabi niya,
Yung mga anak ko, hindi naman nila ako maalagaan kasi may sarili na silang pamilya. Magiging pabigat ako sa kanila. And the best, sabi niya, pumunta ako sa nursing home. Sapagkat sa nursing home, napakasimple ng buhay. Meron kang isang kwarto, may television ka, may sarili kang rep, and then yung buong community yon may sariling recreation park. Pero sabi niya, nung tinitingnan ko yung lahat ng aking inipon, hindi naman magiging interesado ang mga anak ko dito eh. Yung mga damit na gusto ko noon, hindi naman nila isusuot ito eh. Yung mga apo ko, they will not be interested in this. Ang mangyayari niya, sabi niya, pag wala na ako, kukunin lahat na to, either ibebenta o ipamimigay, o kaya susunugin. At pagdating ko dun sa nursing home, napakasimple ng buhay. Isang kwarto, isang bed, isang TV, isang maliit na cabinet. And dyan ang dami kong inipon sa buhay. Later on, ibebenta ang bahay na to. Tutulungan nila akong mabayaran ng home for the aged. At maybe yung iba, may iwan sa mga anak ko. If everything is going to an end, how should this impact the way you live your lives? By the way, ang sabi niya, dadalhin ko ang aking bank card, ang aking senior citizen card. Konting-konti lang ang dala ko. In fact, pag natapos ng buhay mo rito, wala kang madadala eh. Pati yung senior citizen card mo, pati yung bank card mo, hindi mo madadala sa libingan. But that is just the end of your world, not the end of the world. Pero yan, alaminado tayo na very temporary ang lahat ng ating mga sa bahay na to. One day you have to say goodbye to your family and to your neighbors and to your friends. How now shall we live? Two suggestions. Paano tayo dapat mabuhay kung ganito ang mangyayari sa ating buhay o sa sanglibutan? Number one, I challenge you again today, renew your God-given priorities. Renew your God-given priorities. Sariwain mo, baguhin mo yung mga dati mong prioridad sa buhay, trabaho dito, trabaho doon, gawin ko to, punta ko rito. Pero ngayon, ano na dapat ang maging priority mo? Knowing that only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. What should be your priority for living? And secondly, return to your God-given purpose. Hello? Hindi ba sa atin nag-pandemic lang, nawala na rin ang purpose ng buhay eh. Di ba? Iba nga sa atin, nasisiyahan na tayo na, wow, Sunday na naman. Sige, mamaya na ako maliligo. Manunood muna ako ng worship. Return to your God-given purpose. Your purpose in life is parangalan ng ating Diyos at enjoy siya. Nang purpose ng ating buhay, itong buhay na ito, at pag tinignan ng ibang tao, I will make living in the kingdom more attractive to other people. That when they look at me, they know, oh, I want to be like Him. I want to be like her. I want His God to be my God. I want to go where He will be going. You know, tinatawagan ko kayo sa isang pagbabago.
a change. Not a change of church, but a change of heart. Kung napansin nyo ang inyong puso ay parang naging matigas na sa ilang bagay, lumapit ka kay God ngayon, Lord, change my heart. Change my life. Pero bago magkaroon ng change or church, dapat magkaroon muna ng Christ. Di ba? Yung worship team ay pwede nang umakyat dito. At alam niyo mga kapatid, hindi ito sa magitan ng pagpunta sa isang lugar na ikaw ay mababago. Hindi ito sa magitan ng pagpunta sa ganong church, ikaw ay mababago. Because going to a church does not make you a Christian. Going to a garage does not make you a car. Yung pupunta ka sa isang Italian restaurant does not make you Italian. Ang pagpunta sa isang Mexican restaurant does not make you Mexican. Ang pagpunta sa church will not make you a Christian. And the only way na magiging Christian ka if Christ is in you. Christ in one. In that person. Sabihin niyo, Pastor, gusto ko pong makasama sa mga taong kukunin ng Diyos bago wasakin ang sanglibutan ito. And the only way, kung ngayon pa si Kristo, ay tunay mo nang kikilalanin sa buhay mo. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Kilalanin mo na nagkasala ka sa Diyos. At kilalanin mong si Kristo ang tanging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Na siyang makapagpapatawad sa iyo. Na siyang makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, even now, you can make that decision. Pwedeng tayo yung tumayo. Sino sa inyo ang gustong sabihin, Pastor, gusto ko ng change. Pero yung change na gagawin ng Diyos, yung change na galing kay Christ. Kahit ngayon, nandito ang Panginoong Yesus, gusto kang kausapin. Nandiyan siya ngayon sa harap ng kinuupuan sa iyong bahay, gusto kang kausapin. Sinasabi niya sa iyo, kilalanin mo ako, tanggapin mo akong tunay sa iyong puso at buhay. Sabi niyo, paano ko po siya tatanggapin? Narito po ang isang dalangin sa Tagalog na madalas natin ginagamit sa mga tao. Ito po'y sample na dalangin na pwede mong idalangin wherever you are. Even now, you can tell the Lord, Lord Jesus, I'm coming to you. Panginoong Yesus, salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Ako ay nagsisisi at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Nasaan ka man ngayon, if you want to invite Jesus to come into your life, to forgive you, to cleanse you, to change you, I invite you to pray this prayer from the heart. Sumunod ka sa akin sa pananalangin. As you read that on the screen, kung nasaan ka man ngayon, sumunod ka sa akin sa panalangin. Panginoong Yesus, salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Ako ay nagsisisi at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Pagharian mo ang aking buhay. Tulungan mo akong magtiwala, sundin at mahalin ka. Maging tulad mo, Panginoon, sa bawat araw. Kung dinalangin po niyo ang prayer na yon, inform us. We want to talk with you. We want to help you sa isang bagong buhay na kaloob ng Diyos para sa iyo. Let me pray for every one of you. Dakila naming Diyos, salamat po sa lahat ng inyong pangako sa amin. Salamat po pag nababasa namin ang katulad nito at naririnig namin, hindi kami dapat matakot sapagkat alam namin, Lord, kami ay sa iyo, ikaw ay sa amin, kami kabilang sa inyong kaharian, kami may buhay na walang hanggan, kami po'y mabubuhay ng walang hanggan sa piling mo.
At pag dumating po ang judgment sa sanglibutan ito, Panginoon, alam namin na iniligtas mo na kami. Hindi po kami kasama dito. But Lord, now, since everything on this earth will be burned, baguhin po ninyo ang paraan ng aming pamumuhay. Baguhin po ninyo ang aming priorities. Baguhin po ninyo ang investment ng aming oras, ng aming lakas, ng aming resources. Mas gusto po naming maglingkod sa inyo. Mas gusto naming maparangalan kayo sa paraan ng aming pamumuhay. Sa inyo po ang lahat ng karangalan at kalwalatian. In Jesus' name, amen and amen.